Guys, happy Saturday. Dito na naman kami sa kotse, Kagala. 9:30 na. Yan, ganda ng weather, oh. Parang huling hirit na to sa summer. Pagpasensyahan nyo na ang aking Embarazo de Mercedes. Meron akong jacket na dala. Yan. Papunta kami sa White Rock. 30 minutes drive siya. Yan. Ito na kami. And then baka magpunta pa kami mamaya sa Peace Arc, yung sa border ng US and Canada. So tingnan natin, guys. Andiyan sa likod si Hailey saka si Mama. Yeah. Drive muna. See you guys later. Breakfast time! Ayan ang maaming tipid tips. May baon! Rice and ham. Yan. So, baon kami ng chichirya. Malapit naman na kami sa White Rock. 10 minutes. May bayad kasi parking doon. Kaya dito na kami mag-brunch. Para pasyal-pasyal na lang doon. Kain! Guys, andito na kami sa White Rock, BC. Wala akong dalang extra battery, so konti lang siguro yung mabablog natin dito. Ayan, pababa na kami doon sa may pier. Si Harold nagbabayad lang ng parking. Kaya, ayan. Ito sa Hailey sa kasi Mama. Hanap kami ng daan para sa stroller. Meron kaya dito sa gilid, Ma? Ito, Ma, try natin. Silipin ko lang. Wait. Ayan, pwede yata. Ay! Hindi yata. Walang daan yata, Ma? Wala. Ano na, pwede natin itulak siguro pababa. Naku, baka mamaya ano tayo. Ayun na guys yung ano. Ako na magtutulak, pero pababa. Pababa. Okay. Nandito na kami guys. White Rock, BC, Canada. Canada's longest pier. Ayun na si Hailey. Dala-dala na ni Mama tumiiyak. Lakad-lakad tayo dito. Parang low tide, oh. Ayan sila. Meron din mga nag-swimming, nag-beach. Lakarin natin to. Ayan. Ganda dito, mahangin. Nasaan na si Harold? Ayun. Han! Yan, lakad-lakad na tayo guys. Ako pa lang yung napipicture ni Harold. Mamaya na si Mama at Hailey kasi ando na sila, naglalakad. Exercise to. I-on natin yung aking walk sa watch. Outdoor walk. Yan. Tingnan natin kung ilang steps. Yan, sarap ng hangin. Let's go! Ayan, sayo ng mga bata, oh. Low tide din eh, oh. Marami rin nagwa-walking dito. Saka jogging. Hindi ko na makita sila Mama. Ayun, tumigil sila. Yan. Kasi last time umuulan nung nagpunta kami dito kaya hindi kami nakababa. So, bumalik kami ngayon dahil summer. Yan. Yeah, ayun o, dami yun. Galing. Hailey! Wow! Wave! Hailey, wave! Say hi! Kita niyo yung mga birds, oh. Dami yun. Oh, ayan oh. Uy, ayan oh.
Andito na kami sa dulo, guys. Yan. Parang mga, sabihan nating mga 9 minutes walk from the start hanggang dito sa dulo. May nakita kami nagka-crabbing dun sa baba. Yun. Ayun, pwedeng bumaba dito. Yan, matarek. Yan, crabbing sila. Yan, maganda oh. Yan. Nakita namin yung mga, may nagpakain kaninang jogging sa mga Pero ibon. bawal. Pero bawal sabi dito doon Doon tayo ba wildlife. makita? Sige. Lakad pa kami doon. Doon tayo, mama. Ay, mga nagkakarap. Yan. Ay, oo nga, yan. Yung tali nila ng ano. Ito. Ayan, oh. Yun. Ito. Yan. Ito talaga yung pinaka-dulo. Yan. Ganda, guys, oh. Ganda. Yan. Dito kami, guys, oh. May walkway dito. Pwede rin mag-picnic dito, oh. By the grass. Tapos ito, daan na yata ng release ng tren, eh. I don't know kung meron pang tren na dumadaan dyan. Ayan si Harold sa si Hailey. Yan, dyan kami naglakad. Doon. Hailey! Hailey, pat-pat! Ayan. May tren pala, guys. Ayan, dumaan. Oh, galing. Ayan. Ayan, oh. Cascades. Amtrak pala. Galing, oh. Ayan, guys. So, si Harold, oh. Nagbo-blueberry picking. Dito sa gilid namin. Blueberry pala yung ano na yan. Mga dahon-dahon. Dito lang kami nakaupo. Tambay-tambay. Ayan, oh. Naglatag lang kami. Ito walkway. May mga naglalakad na mga ano dyan, tao. Ayan si Mama at si Hailey. Ayan. Dito lang kami. Tambay-tambay. Yung parking dito, guys, $5 per hour. Nag-extend lang si Harold. Meron nga. May nakuha siya. Ayun. Guys, ito na kami. Border na yan, oh. Dito kami sa duty free. Ay. Pwede ba? Mali. Ay! Nakaganon, Han. Hindi pwede dito. Head southwest toward Vancouver Hindi, Blue Highway, pwede. British Ha? Columbia Tingnan- 99 South. Sure ka, ha? Yung gulong mo. Oh. In 100 meters, Okay. turn right onto Vancouver Blaine Highway, Yan na. British Columbia Pero bawal ka 99 lumabas South. dun. Parang Okay. China, parang India. Okay. Ito, Peace Art Duty Free Shop. Dito kami. So, siguro lakarin natin yung mismong Peace Art. Yan. Lahat kami first time dito. Hindi namin dala yung passport. Makatawid sana ng border. Kaso may iwan si Mama. Wala pang US visa. Tagal. Wala kasing slot. Head northwest. Na-applyan namin siya. Matagal na. Let's go! Dito na kami sa loob ng duty free. Ay, nakapasok ng duty free si Mama. Yan. Kaso copyright tayo, guys. May music. Pakita ko na lang sa inyo. Ayan. Ayan na. Kwento, Tayo dito. kwento mamaya, guys, kung anong ganap. Pabalik kami. Umikot kami ng border ng US. 1990 So, ito, Han, Canada na to. Akin na yung Ang passport daming din. nag-aano, oh. Akin na yung passport din ng ano. Wala tayong passport. Ano yun? Ito. Ayan, guys, ang gusto namin puntahan, no? Yung park. Peace Arc. Pero napadpad na kami ng US. Pati si Mama nakarating ng Blaine, Washington. Ayan. Eto, nakapila na kami. Papasok ng Canada. Ayan, may papel na binigay sa amin. Ah, not seeking entry nakalagay. Oh, Zaylee, nakarating ng Blaine, Washington. Isang oras kami nakapila dun, guys. Ayun, si Hailey natulog yan dun. Sis! Snacks! Snacks! Ayan. Okay.
Yan. Masarap dito guys. Sa Wow Sushi. Highly recommended. Nabusog kami. May pa-free pa. Nagbigay sila ng free free, ano yun? Tatlong tempura and dalawang gyoza. Ayan. May pa-free. Kelly! Nanonood siya ng ano eh. Ayan. Maliit lang yung ano nila, restaurant. Pero masarap. Saka mabait yung staff. Ayan o. Yung mga top 5 rolls nila. Dito lang yung sa may marble. Konti, sayang pa to. Kainin ko na lang mamaya. Ayan o. Busog ang mga person. Si mama may natira pa. Mamaya pa niya kainin. Yan, natira namin. Dapat Jollibee talaga kami kanina guys eh. Kaso, may nabuisit sa parking eh. Dito kami sa sushi. Dalawang beses na niya nalagpasan eh. Kaya dire-diretso na kami. Dito lang yung malapit sa amin. Yan. Sakto palobat na ako. Good morning, guys! Happy Tuesday! Nakangiti si Hailey dun sa baba. Today is August 20. Yan. 12:41 p.m. Yan. Ngayon lang ako nag-start ng vlog. Happy Tuesday! Nakangiti si Hailey dun sa baba, oh. Ayan. Magkwentuhan tayo ngayon, guys. Dito ko na ikukwento yung nangyari sa amin nung Saturday, nung na-wrong turn kami papuntang US border. Tama kayo guys. Lahat kami, ako, si Harold, si Mama at si Hailey, naligaw kami. Naligaw kami at napadpad kami ng US border. Akalain nyo guys, ang gusto lang namin puntahan is yung Peace Ark na park doon sa Canada side. Malapit na siya talaga sa US border. Actually, kapag pumipila na yung mga cars dun sa US border, nakikita na namin yung Peace Ark dun sa gilid. Ang tagal namin gustong puntahan yon. So, naisipan namin nung Saturday pumunta kasi galing na kami ng White Rock, BC. So, malapit na siya. Bandang Suri na yung Peace Ark. So, sabi namin, tara, pasyal na tayo dun. Kasi, never pa kami nakapunta. Igagala lang din namin si Mama. Picture-picture kami sa park kasi meron na dong Canada flag, tapos may US flag na din. So, para din makita ni Mama. Makatapak lang naman siya dun sa bago mag-border talaga. Ang nangyari, naligaw kami dun sa aming Google Maps. So, nakapasok na kami sa duty free. Hindi namin alam na yung duty free na yon is US side na pala siya. Nakapag-park kami, pumasok kami sa loob, nagtingin lang, tapos nilapitan kami ng isang sales associate. Sabi niya, you're not allowed to shop here kasi nga dapat parang US citizen yata, parang something like that. So, lobas kami. Tapos meron ako nakitang nakatambay na parang Pilipina. So, in-approach ko siya, sabi ko, in English ko pa nga, tapos yung pala Pilipina. So, yun, Tagalog na kami. Sabi ko, ate, paano kami makakalabas dito mga kabalik? Sabi niya, parang US side na daw itong napuntahan namin. Sabi niya, wala nang exit. Ang way lang namin is, pumila kami ng border at mag-U-turn daw kami. So, sabi ko, naku, kinabahan na kami kasi wala kaming dalang passport. Walang dalang ID si Mama. Buti na lang, nung sinurse ko sa email ko, meron akong soft copy ng passport ni Mama. So, yun ang pinakita namin. Eh, di ayun na nga, pila na nga kami dun sa border. Siguro mga 15 to 20 minutes din kami pumila kasi bandang hapon yun eh, mga 1:30, mga past 1 p.m. yun eh. Ang dami rin pumapasok talaga ng US Saturday kasi yun is maganda yung weather. Ayun. Nung turn na namin, ang ID lang namin dito yung mga Canada cards namin kasi Harold, PR card niya. Tinanong kami ng US border na officer. Yun na nga, nag-explain si Harold na naligaw kami. Tapos, wala na kaming e-exitan. Kaya dito kami sa border iikot, mag-U-turn, pabalik ng Canada.
So, pinakita yung ID, tapos pinakita ko yung soft copy sa cellphone ko ng passport ni mama. Tapos, sabi nga no, officer, madami nga daw naliligaw. Marami rin daw ganong eksenang nangyayari. Okay naman kausap. Binigyan kami ng orange form. Sabi niya, pumunta kami dito sa lane na to, i-park yung car and baba kami. Pasok kami dun sa office ng, parang security, yung sa border na nga, may office sila dun eh. Yun yung mga ini-interview. Ayun na nga, nag-park kami, iniwan yung car keys, naka-open yung mga windows, hindi naman alam kung i-inspect ba nila or what. Boba kami, kasama si Hailey. Pumila kami doon guys, mga 2 hours, kasi ang daming nakapila talaga. Tapos ang unti ng mga officer nila doon. Ang daming computer, pero iilan lang yung officer doon. So, ayun, after 2 hours kami pumila dun eh. Nung turn na namin, another officer na naman yung nag-interview sa amin. Siyempre, English. Sabi namin, naligaw kami sa GPS namin, ganyan. Di namin alam na Canada side na pala yun. Ang gusto lang namin puntahan sana is yung park. Tas yun, pinakita namin yung IDs namin. Tapos, parang sabi pa nga nung officer na hindi daw enough reason yun para mapadpad kami ng US border, blah, blah, blah. So, syempre, nakiusap na lang, nag-sorry kami, nakiusap kami na first time to nangyari sa amin talaga. Gusto lang namin ma-enjoy sana yung pasyal namin kasi ayun nga, naligaw kami. So, ang ginawa, isa-isa niyang para in-input yung IDs namin sa computer, tapos pinag-fingerprint kami. Ako, si Harold, si Mama. Kasi Hailey, syempre, baby pa naman, hindi naman. Pero parang nangangapa din siya doon sa system nila kasi nagtatanong din siya doon sa katabi niya. Parang baguhan nga eh. So, ayun. Medyo hindi nga ako natuwa doon sa sinabi niya na parang hindi nga daw enough reason para mapunta kami doon. Kasi ang dinadahilan talaga namin is wala kaming plano na pumunta ng US dahil wala naman nalang passport. Tapos naligaw talaga kami through GPS. Tapos yun, parang tumatawa-tawa sa amin. Eh, syempre, officer yun, hindi naman natin talaga sasagot-sagutin, kaya kung ano lang yung sasabihin natin, yan, na nakiusap na lang kami na hindi na mangyayari, ganyan. So, ayun na nga, nakalabas kami. Siguro, hindi ko alam kung mga 3 PM na yun na kami nakalabas doon. Tapos, yun nga, hindi pa sa amin binabalik yung IDs namin. Yung same officer na yun, sabi niya, pumunta kayo sa lane na to, doon sa may stop sign daw, doon kami mag-U-turn and doon niya ibabalik yung mga IDs namin. So, ayun, punta na kami sa kotse. Nag-drive na si Harold. So, binalik naman niya yung IDs namin, nag-U-turn na kami. So, ito na ulit. Canada border naman ang iikutan namin kasi babalik na kami. Canada, ayan, Canada side. Binigyan din niya kami ng papel eh. Nakalagay dun sa papel yung mga names namin. Tapos parang, ang tawag, ano ba yung nakalagay dun sa note, Mama? Tili. Hindi. May nakalagay na English na, yung parang hindi kami, enter ng US. Ano nga English? Nakalimutan. Oo. Nakita ko doon sa super, nakalimutan ko na kasi, parang hindi kami, ano bang English? Nakalimutan ko, guys. May ni-note doon na, ayun, refuse entry. Yun. Nakalagay doon sa note niya, refuse entry to US. So, ayun. Tapos, kinakabahan din si Harold kasi, after na nagkwekwentuhan na kami, kala niya meron kaming fine na magbabayad kami. Hindi ko naman naisip yung fine. Ang kinaka-stress ko doon is, walang US visa si Mama, nakarating siya ng US border. Iniisip ko, baka magka-record siya. Eh, di ba ina-applyan nga namin siya ng US visa. So, ewan ko, meron na kaming note doon na pag nag-cross kami ng border, na ni-refuse entry kami, tas si Mama. So, ayan. Eh di, ito na nga, Canada side na guys. Pinakita ulit namin yung paper na binigay sa amin, tapos yung mga IDs namin. Tapos tinanong ako kung ano daw ang status ko. Sabi ko, Canadian citizen, kailan pa daw? Sabi ko, December 28. Tapos ang tanong niya sa akin, kailan ko daw last na ginamit yung Canadian passport? Hindi ko matandaan. Parang may sinabi siya sa akin, para daw hindi na ako maano ng ibang officer, ma-interrogate, sumagot na lang daw ako kung nagamit ko ba or never. Sabi ko, never. Tapos bigla akong naisip na, teka, alam ko, apply na kami ng passport ni Hailey bandang February or March, parang ganun.
Tapos, nag-cross kami ng border, March, kasama si Hailey. First time nga ni Harold yung pati ni Hailey. So, hindi ko sure kung ang ginamit ko na nga doon is yung Philippine passport or Canadian. So, nakalusot naman ako. Tapos, tinanong din si Mama kasi nga, Philippine passport, di ba? Philippine citizen siya. Tapos, sabi namin, she is only on a visitor visa. Sabi niya, kailan daw pumasok ng Canada? Sabi ko, December 2, 2023. Sabi niya, past 6 months na daw. Kasi ang sabi ko, yeah, we applied for extension, sabi ko sa kanya. Pero wala pang result. Tapos, ayun, may tinawagan na siya. Hindi siguro siya, hindi maniniwala doon sa sabi ko. So, sabi ni Harold, hanapin ko na sa phone ko, mag-login na daw ako sa GCK ni Mama. Tapos, tingnan ko na yung parang document na nagsasabi, nag-extend ako ng papers. Habang tumatawag si officer, siguro sa IRCC, tatanungin kung talagang nag-extend si Mama. Kasi until now, wala di bang approval extension ni Mama. So, it took us mga ilang minutes din, 5 minutes. Bago niya na-confirm na, okay, pumasa na si Mama kasi nga may extension. Ayun. Tapos tinanong pa kami nung Canada officer na kung gusto pa daw namin magpunta doon sa Peace Ark. Sabi namin, no, we don't wanna go there anymore. Kasi parang nainis na nga ni si Harold, diretso uwi na kami. Diba, daming stress, diba? Tapos yung hassle namin, diba, na ilang oras kami nagpila doon, tapos ganun yung nangyari sa amin. Ayun, nakalusot din naman kami, nakabalik naman kami ng Canadang matiwasay. Ayun. So, parang lesson learned na din sa amin yun. Kasi talagang first time namin i-google yung Peace Ark na yun eh. Napagtanungan ko rin pala guys yung isang friend ko na taga-Suri. Sabi ko, naligaw nga kami. Ano bang i-google namin papunta sa Peace Ark ng Canada side lang? Sabi niya, meron doon sa may Suri. O Avenue daw ang i-google namin. Doon daw kami mag-park sa mga residential and then i-walk pa daw ng 10 minutes yung park. Ganun daw ang ginagawa nila lagi kapag pinapasyal nila yung mga bisita nila na outside BC nga. Sabi, okay, alam na namin. Kasi napadiretso na kami sa loob, hindi namin alam na US side na pala yun. Ayan, so yun na nga, lesson learned din, next time, kailangan may mga IDs talagang dala. Tapos gagawin namin, i-scan na rin namin yung mga front page ng passport namin just in case, tas isi-save na lang siguro sa email or yan sa phone namin para just in case, 'di ba? Meron kaming yan yung passport namin, mapapakita namin yung soft copy, tas si Mama din. Buting talaga yung passport niya is nandito sa email ko kasi nga 'di ba? Doon sa application ni Mama dati ng tourist visa niya, may mga documents. Ako naman yung gumawa nun. Kaya ayun. Kaya nga kinuwento ko sa inyo to guys dahil i-connect ko to ngayon dito sa pag-apply ng US visa ni Mama. Ang tagal na namin siyang hinahanapan ng schedule. Simula na dumating siya ng December, parang almost every day, every night nag-check ako ng schedule. Wala talaga. So sabi nila, after 2 years pa yung schedule, kapag may nag-cancel, doon sila mag-open ng slot, paunahan na lang daw. So ito, naisipan kong i-open yung application ni Mama. Nakapending nga kasi dahil wala kaming makitang schedule. Eto, nung inopen ko, ang nakita ko dito na first available appointment, mantakin nyo guys, December 17, 2026. Grabe, 2 years yung next schedule nila. Anong date pa lang ngayon? August pa lang, 2024. Diba? Almost 2 years or 1.5 sabihin na natin, diba? Tapos, sa Vancouver yun ha. Sa Ottawa, November 19, 2026 din. So, other provinces ng Canada, Calgary, Halifax, Montreal, Quebec City, Toronto, no appointments available. Papakita ko sa inyo, guys. Wait lang. Ayan, guys, oh. Kita niyo yan. Vancouver, December 17, 2026. And so, nag-isip kami na hindi na muna namin i-book si Mama kasi marami pang mangyayari within 2 years. Tapos yung, takpan lang natin yung details ni Mama. Ayan o, pag magka-cash ka, $185 US. Pwede ka rin magbayad ng Visa or Mastercard, $185 US. Pwede ka rin mag-interact, 259 Canadian. Diba guys, ang mahal. So, hindi na muna namin i-book si Mama. Sabi ko, dito na lang muna siya sa Canada. Next time na. Sobrang tagal ng appointment ng US. Ang dami nilang backlog. So, ewan ko lang. Grabe, no? Almost 2 years. Tapos, butik yung kay Harold is ilang buwan lang siya. Nung nag-a-apply na kami ng US visa ni Harold noon, dumating siya July 2022. Nakapag-appointment kami noong February
of 2023, alam ko. So, ilang months lang din hinintay namin. Siguro hindi pa backlog that time. Ngayon, 2024, wala. Talagang sobrang tagal na ng first available appointment nila. Better luck next time. So, yung mga gusto, siguro na mag-appointment, hintay niyang 2026. Ayan, pwede na kayo mag-book guys kasi merong slot na available. Yung mga gusto mag-apply nga ng US visa na nandito sa Canada. So, ayan. Yun lang naman ating ma-share ngayon. Diba guys? Nakapantulog pa ako guys. Kaya pagpasensyahan nyo na. Ayan. Okay. See you guys later. Let's see kung makapag-vlog pa ako mamaya sa aming mga ganap. If not, hanggang dito na lang. Okay. Please like, please share, and please subscribe to our YouTube channel. Thank you guys for watching. At sa aming mga constant subscribers, viewers, sa mga silent viewers namin dyan, thank you so much guys for watching. See you on our next vlog. Bye!